Kung you mentioned in an interview na VP Duterte is winnable, but it doesn't mean that she's unbeatable. So do you think Mayor Lenny can beat Duterte in 2028? She might be winnable, but she is not unbeatable. Hindi po siya, yung bang, kung iniisip po ng maraming tao na ito hindi na matatalo ito hindi pa rin yun. Sapagkat ngayon, naniniwala po ako sa problema ng ating bayan ngayon. When the President exposed the corruption, naging transparent tayo sa mga bagay na ito, palagay ko, may mga pagbabago na mangyayari sa 2028. Deliberate on that, siguro mga 2 or 3 days. And after that, it will be put into the vote sa plenary. Ang kailangan na naman, 1/3 So, the iniisip ko, because in the first impeachment complaint, more than 250 congressmen signed the first impeachment complaint. So, I don't think na may hirapan ito na makaabot dahil out of 311 congressmen, 105 lang ang kailangan 1/3 to be able to pass it and let it go to the Senate for the impeachment court. So palagay ko we are in a proper position at this point in time. Pero inaasahan po niyo yung the same numbers na pumirma last year will also be the same numbers na pipirma this year. It might not be the same number. Iniisip ko na hindi magiging pareho numero. Pero it only takes about 1/3 of the members of the House to let it pass. So, palagay ko, makukuha namin yun. So more than enough. More than enough, yes. So ano po ang gagawin? Pag nakuha na yung more than enough, magkakaroon pa ng pagdinig o ipapasa ng diretso sa Senado? Ipapasa na yun directly sa Senado after the vote in the plenary. Yun ang talagang maaari mangyari yan. Hindi po ba kayo nakakamba na sa Senado mahirapang makakuha ng sapat na numero? Actually, it remains to be seen. No? Medyo may pangamba rin sapagkat it will take 16 votes for the Senate to 16 for the Senate to actually convict, no? So we'll find out kung talagang hopefully this will not only a political ploy, pero ang iniisip namin diyan that the senators will appreciate the facts, the evidences, the substance of the impeachment complaint. Yun ang mangyayari. No? Kasi pag naging political ploy yan, alam natin mangyayari dyan. Pero the appreciation of the evidences and the facts and the what the impeachment complaint has said. Kompleto naman yung aking inendorso. Kompleto. So, of course, still yung botohan ay parang politics. It's about numbers. Nagsagawa na ba kayo ng extrapolation kung sino yung maaaring bumoto, sino maaaring hindi? Merong hindi boboto kahit ano mangyari at merong boboto kahit ano ang mangyari. Hindi pa. In fact, pinag-uusapan lang namin at syempre, I have to be very honest with this na merong mga ibang may reservation sapagkat 2028 election yan. So, pero sa aking pananaw, wala akong anumang kakapakaba na papasayan. Hindi naman kailangan ng 200 congressman. Ang kailangan lang mga 105 lang yan. Makahanitid lang kami. Okay na yan. And those really that would like to see the Vice President impeached. At hindi lang yan, kundi when it comes to the appreciation of the complaint, nakita ko naman That's why I endorsed it sapagkat naniniwala ako dun sa complaint mismo ako ang co-chair ng Quadcom. Inibisigahan namin yan. Ako rin ang vice chair ng good government. Ang ating vice president, she did not take an oath. Hindi na sinagot ang mga alegasyon. Siguro kung sinagot niya, baka
okay na. For example, like kung talagang sinagot niya yan at maganda pagkakasagot niya, talagang wala siyang anumang ano diyan, masabi masama diyan, okay. Pero now is the time for the Vice President to answer all the allegations. Meron siya pagkakataon ngayon. Talking about the substance of the complaints, Mr. Congressman, kasi pang-apat na yung in-endorse ninyo. Walk us through the details of yung sa inyong complaints na in-endorse. Anong pagkakaiba po nito doon sa tatlong na? Actually, there are a lot of similarities in the first complaint. No? Sapagkat nakalagay naman itong culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, nakalagay pa rin yung graft and corruption, nakalagay pa yung other high crimes, and yung iba na bribery, nakalagay pa. No? So, the Vice President has to answer that. Nakikita ko naman na kumpleto eh. Pero, ang pinaka-smoking gun dito, yung affidavit ni Ramil Madriaga. Sapagkat ito, hawak-hawak ko yung affidavit niya. Ito, very close yan eh, sa ating Vice President. Hindi ko alam na siya pala, edukadong tao, nakatapos ng gulo. Hindi nga pumasa. Nag-i-involve sa Economic Intelligence and Investigation Bureau. Kinuha siya ni President Digong because of his very good knowledge and expertise in investigation and espionage. So yung Madriaga affidavit na yan, makikita ba namin sa Kongreso na magsasalita siya sa kanyang testimonya o hihintayin na lamang namin mapanood siya kung pagsasalita sa Senado? Sinabi naman niya, he's willing to testify. Sana, he will be truthful. Hindi niya babaguhin yung kanyang sinabi, no? Kasi alam mo naman, usong-uso yung binabago mo yung sinabi mo, eh. Ito, affidavit ito. Sana hindi niya baguhin niya. Sapagkat doon sa affidavit niya, very clear. Nung kanyang finorm, yung isip, no? Yung ISIP na that will catapult the Vice President into the presidency. Sinabi din niya na nagfa-fund, ang nagpopondo ng isip na kanyang tinayo, pondo galing sa Pogo eh. Pondo galing sa drugs. Yun ang sinabi niya sa kanyang affidavit. So, kung talagang totoo ito, panindigan niya. At magsabi siya ng anumang ebidensya na totoo itong mga bagay na ito. So, likely, mag-a-appear si Madriaga sa House. I o hope. Sa Senate na. The thing is, baka mamaya sa pag-appear niya sa House, magiging matagal pa yan eh. You know? Kasi nung unang yung impeachment ng ating Pangulo, for example, hindi na nag-imbita ang Committee on Justice ng resource persons. Yun na lang nag-explain yung mga nag-endorse ng impeachment. So that might also happen na hindi na mag-iimbita na resource persons, kundi yun na lang mga mag-explain ng mga nag-endorse ng impeachment complaint. Let Madriaga be invited sa impeachment court. Hindi ko kayo nangangamba. I'm not speculating on anything. Pero it is a possibility na baka mas malaya siyang makapagsalita sa House of Representatives. Baka pagdating ng Senado, i-chastise kung ano man ang kanyang mga testimonya. Well, we'll consider that. Ito na natin maigi kung ano maaaring mangyari. It will be up to the Committee on Justice kung talagang iipitan o hindi. At this point in time, although member ako ng Committee on Justice, hindi na ako magtatanong, kundi isa na ako sa tatanungin eh. Because endorser ako eh. So it will be up to the Committee on Justice. If there is still time para imbitahan itong si Madriaga at kanyang panindigan yung kanyang allegation sa kanyang affidavit. Kung pinag-uusapan po natin yung politika, may bearing ba yung anunsyo ng pangalawang Pangulo that she intends to run for the presidency in 2028? Akin it's not about the 2028 because the impeachment complaint is about her role as Vice President. So, ibig sabihin hindi naman pwede na makalimutan yung accountability niya just because she proclaimed to run for the presidency. No? So, ang pinag-uusapan natin ngayon, yung kanyang present position. Di ba? I mean, ang ating
ang ating iniimbisigahan hindi yung pagtakbo niya bilang presidente. Hindi niya pwedeng sabihin na, well, I'm be running for president and because of this, magiging okay na yan. No? So this is not about 2028 actually. This is about 2026, about whether the Vice President remains fit to hold the second highest office of the land. So- Candidacy announcement do not erase accountability. Sa parang sinasabi niyo kung sa kasabihan ng mga Tagalog, hindi kayo concern sa kanyang pagtakbo. Concern kayo sa kanyang tinatakbuhan. Actually, ako nagulat ako that she declared to run for the presidency as early as this. Hindi ako nagulat dun sa tatakbo siya presidente. Talagang tatakbo yan eh. Ang nagulat lang ako, bakit napakaaga? Bakit napakaaga? And hindi yan, yung bang tinatawag natin na halos kasabay nung pag-file ng fourth impeachment complaint. Pero hindi yun eh. Hi, Kongs. Good morning. Herlene pa from ABS-CBN. Kong, just wondering, kasi earlier, Representative Antonio Tino, yun nga, parang criticize niya yung pag-announce ni VP Sara for president in 2028. He said it's a squid tactics. He feels like kalkulasyon niya ito para matakot yung mga kongresista kapag isinalang na po yung impeachment niya sa proceeding. So, what are your thoughts on that po? Ang palagay ko, hindi naman siguro matatakot ang karamihan ng mga congressman sa kanyang pag-declare ng presidency. Kasi ang pinag-uusapan sa impeachment complaint, hindi naman yung 2028 kundi yung 2026. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kanyang posisyon ngayon. Ngayon, kung pwede ko lang ikumpara yung sinasabi ni Congressman Salceda sa impeachment complaint na ito. Hindi pa natutuwa ang mga Pilipino na mas transparent ngayon ang administrasyon. Ibig sabihin, sino ba ang nag-expose ng korupsyon? Wala namang ibang Pangulo kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Naging transparent tayo. Naging involved tayo dito. Naging accountable tayo dito. That is what I appreciate of the administration. No, ganun din naman, sa impeachment complaint na ito, ayaw natin ng mga sekreto eh. Nais din natin na i-divulge na ng Vice President ang kanyang involvement. Kung wala talaga siya involvement, fine. Oo, fine and well. Oo. Kinakailangan lang ipaliwanag niya sa taong bayan sapagkat hindi lang Congress to, hindi lang Senado ito. Taong bayan na to. Kaya ako in-endorse itong impeachment complaint because it is the very heart of public trust. The very heart of public trust to. Kaya kinakailangan maging ang akin request lang sa ating Vice President. Kung talagang wala siyang itinatago, kung talagang yung kanyang ginawa above board yan, sabihin niya na. Sa impeachment court na ito, kung yan papasok sa impeachment court, maging transparent na siya, maging accountable na siya, magkaroon na siya na integrity. Malaman ng taong bayan, magandang maging Pangulo ito. Oo. Malalaman ngayon ng taong bayan sapagkat naniniwala ako, with all of the problems we have now, the people would like to see a change in governance. Naniniwala ako na sa 2028 election, magkakaroon po ng pagbabago ang iniisip ng taong bayan. Gayon din naman sa ating mga politiko. You see that? Kaya, the problem that we have in this economic rehabilitation is what? Politics eh. Bawasan natin yung politics dito. Pakinggan natin yung sinasabi ni Congressman Salceda pag hindi gumanda yung ating ekonomiya. Ako, bilib ako dito eh. Oo. Magaling na ekonomista to eh. Totoo yun. Kaya nakikita ninyo na ang taong bayan natin should realize na the fact that the president today in-expose niya ang korupsyon, ibig sabihin gusto niya maging transparent ng gobyerno. Gusto niya maging accountable ng gobyerno sa mga tao na siyang bumoto sa mga opisyal ng bayan. Gayon din ang nais nating gawin ng ating Vice Presidente because we're not talking about 2028.
We are talking about 2026. Ngayon na. Sa kanyang pagkakaupo bilang Vice President. May similarity naman ng si Lenny saka si Sara. Naging mayor yung dalawa. Naging Vice President. Ang pinag-uusapan dito, na dapat makita ng taong bayan natin. Yung track record una. Track record. Ano ba ang track record ni Lenny? Ano ba yung track record ni Sara? Ano ba ang nagawa ni Sara? She was the Secretary of DepEd for 2 years. Ano ba nagawa niya? Ang dagdagan pa yung mga classroom. Gumanda ba yung mga restroom sa mga public schools? Gumanda ba ang ating education? At this point in time, kahit ngayon, nakikita natin, ang education natin, di ba maganda eh. Track record. Pangalawa, ano ang may offer mo sa bayan? Yun ang pangalawa eh. Di ba? Ano may offer mo sa bayan? For example, like, if you're going to repeat the performance of your former father as president, is that what you can offer the country? Or, meron ka pwedeng sabihin na may offer sa bansa natin bilang isang Pangulo ng Pilipinas na hindi ka naniniwala anymore sa political dynasty. Kundi ang pinapaniwalaan mo, yung pangangailangan ng taong bayan. Pangatlo, meron pang kaso si Lenny sa korupsyon compared to the Vice President right now? Yun dapat ang makita ng taong bayan. Hindi pinag-uusapan dito ang personality. Hindi pinag-uusapan dito ang pinag-uusapan dito, kailangan natin ng Pangulo na na matino at malinis. May track record. Merong i-offer sa bayan na iba. Na makikita natin na ang bansang Pilipinas, lalong tatayo, lalong magiging maganda. Ang pangapat, kasi alam mo tayo, ang natin, nagiging Pangulo ito, tapos dinededma niya ang mga ginawa ng dating Pangulo. Hindi dapat, there ought to be a continuity of progress. There ought to be a continuity of economic rehabilitation, for example. Sapagkat kung iibahin mo na naman yung programa pag Pangulo ka, sapagkat wala kang belief sa dating Pangulo, hindi po nakakaganda yun sa bansang Pilipinas. Because that is just playing politics. Ito po yung sa akin. Kong, you mentioned in an interview na VP Duterte is winnable, but it doesn't mean that she's unbeatable. So do you think Mayor Lenny can beat Duterte in 2028? Should she run for the presidency? Well, right now, ako sinabi ko in my past interviews, if the election will be happening right now, naniniwala ako that Sara Duterte would win. Okay, but she might be winnable, but she is not unbeatable. Hindi po siya, kung iniisip po ng maraming tao na ito hindi na matatalo ito hindi pa rin yun. Sapagkat ngayon, naniniwala po ako sa problema ng ating bayan ngayon. When the President exposed the corruption, naging transparent tayo sa mga bagay na ito, palagay ko, may mga pagbabago na mangyayari sa 2028. Alright. For example, like pinag-uusapan anti-dynasty bill, di ba? So, do we still want a president na kung lahat ng mga kamag-anak ay nasa politics? Or do we want a president na kahit may kamag-anak siya pero nakikita natin na talagang siya, ang concern niya, ang passion niya, ang compassion niya para sa bayan. Yun ang nais makita, palagay ko, ng taong bayan natin. So therefore, sasabihin ko ngayon pa lang, sabihin ko na, pag tumakbo ang ating Pangulo ngayon ang eleksyon, sana winner si Sara. Totoo yun. But, 2028 pa yan. More than 2 years pa yan. Kaya sabi ko, yung kanyang pakakadeklara na maaga might be a blessing in disguise to the one who is running against her. At pangalawa, this will expose the Vice President to a lot of questions she should be answering. Yun ang nais kong sabihin.